Hi Scorpio, kumusta po kayong lahat? So yan Scorpio, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang ako guys. Okay, so by the way, ano ba yung reading natin? Ayan, so guys, ang reading natin ngayon is ano ba yung ganap sa inyo sa taong 2026, kung paano mo ba i-manage yung pera mo, ano yung blessing na paparating, ano yung conflict, no? Ano yung mga dapat iwasan. So, tignan natin Scorpio, ganap sa inyo sa taong 2026. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong judgment. So, ibig sabihin, may mga taong hindi believe sa mga ginagawa mo, no? May mga taong parang nasanay kasi na wala kang diskarte sa buhay or maliit yung tingin sa inyo. Na para bang wala nang pwedeng magbago sa buhay mo, no? Yan yung nakikita ko dyan. Okay, so I think guys, may nababago sa buhay mo or may mababago sa pamumuhay mo sa taong 2026 kasi nandito yung judgment. Na parang may mga tao dito na parang hindi sila pumapayag na may nagbabago sa buhay mo or gumaganda na yung buhay mo kasi nasanay sila na mahirap ka lang, walang-wala ka. Titingnan natin Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong Three of Swords. Okay, so ito guys, Three of Swords. Medyo may mga character development. Yan yung nakikita ko sa inyo. May madedevelop sa inyo. I think dahil to sa mga pinagdaanan mo, deserve mo kung ano man yung ma-achieve mo sa taong 2026. Pero ito guys, hindi siya magiging madali ha. May mga struggle pagdating sa mga diskarte. Pero guys, kung ikaw ay may mga matitibay na kakampi or sabihin na natin guys na bagong connection, ayan, parang hindi mo kakayanin mag-isa, kailangan mo ng connection sa taong 2026. Mag-ingat ka ha, kasi ang nakikita ko sa mga Scorpio sa taong 2026, mabilis daw kayong mauto, mabilis kayong mapaikot, mapaniwala, okay? Kung sa love life to, I think pwedeng peperahan ka or gagamitin ka or masyado kang nagiging mapagbigay doon sa person mo, tas mararamdaman mo walang naibabalik sa inyo or wala kang nakukuha dito. Okay? Like, ibibigay mo lahat, tapos pagdating sa inyo guys, nagdadamot siya. So, ingat kayo Scorpio ha. Though kung may give and take naman guys, hindi kagaya ng pagbibigay na ginagawa mo rin sa taong to. Siguro maayos yung pagbibigay mo dyan. Tignan pa natin. Additional message para po kay Scorpio sa taong 2026. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayong death. So, ito guys, death is ending and new beginning. Okay? May nakikita ko dyan guys na parang struggle talaga. Parang grabe yung pagiging loyal mo pagdating sa source of income mo, no? Kumbaga, hindi ka kasi nagiging bias dito. Sa pagiging totoo mo daw, guys, pwedeng ito yung maging ikapahamak mo. Kaya nga may tinatawag tayong white lies, di ba? Minsan, nakakabuti rin talaga yung parang nananahimik or hindi na lang, guys, magsabi para sa seguridad mo. Okay? Or mas maganda, guys, na wag na lang talaga magsalita or wag ka na makialam. Yun yung mas magandang gawin mo dyan. Kasi, pwedeng ito maging conflict mo talaga, lalo na Three of Swords to. Medyo critical yung nakikita ko dyan. Pero logical ka eh. Madali mo guys malulusutan. Maraming stress. Problema ako nakikita sa inyo sa taong 2026. Pagdating sa pera, yan. Yung bottom of the deck natin is abundance. Tingnan natin. Bago mo makuha yung success, no? Sabi nila kasi, pag malapit ka na sa success, dumadanas ng matinding struggle, paghihirap, and challenges ng isang tao. Okay? Minsan, sobra-sobra pa guys. Okay? Ibig sabihin naman nun guys, once na malampasan mo yon, sagana na.
magiging maayos na yung flow ng pera. Tignan natin. Meron tayong Two of Swords. And guys, itong Two of Swords, marami kang magiging doubt. Kumbaga, pwede mag-alinlangan ka sa ginagawa mo. Pagdudahan mo na kung may patutunguhan ba yung sinisimulan mo or nandun yung takot. Okay? And mas nakikita ko na parang wala kang lakas ng loob na gawin kung ano man yung mga naiisip mo. Kumbaga, kaganda ng mga plano mo eh. Pero mas malinaw yung pinapakita sa akin guys dahil kahit na sobrang ganda ng mga plano mo, pwedeng wala kang lakas na gawin yan or umpisahan yan. Okay, ganun yung nakikita ko sa mga Scorpio sa taong 2026. Kumbaga, marami kang plano pero mas pipiliin mo dito na i-secure na lang muna. Ipunin na lang muna yung pera. Mas maganda yan guys, no? Ipunin mo na lang kung hindi pa klaro sa isip mo kung ano man yung mga gusto mong gawin. Okay? So, kaya may mga hesitation dito. Tignan natin pagdating sa inyong pasok ng pera sa taong 2026 and sa career mo. Ayan. Pagtsatsaga din guys, no? Kumbaga, kung ano yung trabaho mo ngayon or magiging trabaho mo sa taong 2026, magtsatsaga ka doon. Kahit hindi ganun kaganda yung daloy ng pera, kahit ang dami ng problema, kahit masyado nang nakaka-stress, parang magtitiis kasi wala namang ibang choice. Kumbaga, magtitiis kasi yun yung source of income kahit na parang gusto nyo na guys ng pagbabago pagdating sa career, no? Yung iba naman dito guys, pwedeng kung wala kayong trabaho and dumidepende kayo sa person nyo, titiisin nyo eh. Magpapaka-martyr kayo kasi siya yung tumutulong sa inyo, lalo sa financial, kahit na masakit sila magsalita. Kahit na nahihirapan kayo, may pagtitiis, no? So, ayan. Nakikita ko kasi guys, pagdating sa career ng iba sa inyo, gusto mo ng changes. Gusto mo lumipat ng company, yung mas maganda, mas maayos ang daloy ng pera, mas maganda yung kitaan. Pero guys, hindi nyo siya gagawin. Kasi nandun yung takot ni Scorpio. Magtitiis ka muna dito eh. Oo. Ang dami nyo rin guys bayarin monthly, no? So, kung hindi nyo pa guys kaya na kumuha ng hulugan, huwag nyo munang dagdagan kung ano man yung hinuhulugan nyo ngayon. Pwede maging problema sa inyo yan, guys, no? Ayun, no? Ang mangyayari dito, guys, puro trabaho yung gagawin mo. Okay, wala ka masyadong pahinga. Tignan natin pagdating sa love life mo. Okay, pagdating sa love life ni Scorpio. Okay. Sa love life po ni Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign sa taong 2026. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong The Hierophant. Okay, so pagdating sa love life, guys, pwedeng may planong kasalan, no? May nakikita ko rito, guys, pwedeng may mga magde-divorce or may annulment, pwedeng pinaprocess na. Pero may usapan na rin, guys, about kasalan. Siguro magpapakasal na kayo or iniisip nyo guys na simulan na to. So, yan, may pag-uusap dito guys. Tignan pa natin pagdating sa love life mo. Travel. So, ipaprocess. May proseso ako nakita dyan. So, meron dito guys pag-uusap. Okay, pagdating sa love life, may travel ako nakikita dyan. 8 of Wands. Okay, so, yung nakikita ko rin dito guys, parang hindi na siya guys hahayaan pa na magkaroon ng delay. Parang kailangan ng planuhin, kailangan ng klaruhin yung mga susunod pang step. Kasi parang unti-unti niya na kinukuha yung stability. Maganda na yung nagiging proseso ng pamumuhay niya ng partner mo. And I think ito na lang yung kulang. Kasalan. Tignan natin. Pagdating sa love life. O, diba? Ace of Pentacles. So, guys, plenty, wealth, income, new. So, I think makakalugluwag or makakaipon. Si Ace of Pentacles, no? Makakaipon to and may bagong opportunity rin ang paparating. So, I think, kung makakahanap ka ng mas maganda-gandang trabaho or itong partner mo, I think masimulan na to, no? And kaya siguro, guys, may mga struggle pagdating sa career, kaya may mga changes doon. Kasi parang gusto na ng parang magkasama na. Ganun. So, tignan natin. Additional message. Meron tayong debt. Oh.
Actually, ito yung, hindi to guys pangit si Death. Ending and new beginning po si Death. Okay? Sabihin, kung may mga natapos, may mga magagandang mangyayari. Okay? Kumbaga, magiging sagana yung magiging pagsasama niyo ng person mo. Nakikita ko guys, hindi naging madali yung unang pagsasama niyo ng person mo kasi may mga struggle talaga. Nandun sa point na parang nagkaroon ng mga matinding pagtatalo or as in challenge na parang ang daming kumontra. Hindi naging madali kasi pwedeng may naging karelasyon pa that time, then nag-end, no? Pwede may mga naunang, baka may mga second family na rito. Okay, yun yung nakikita ko rito. And baka may trust issue na rin kayo pagdating sa mga partner niya sa past. And ngayon sa kasalukuyan guys, grabe yung trust issue mo. Ang hirap, no? Ang hirap kunin yung ganong tiwala. Okay, tingnan natin guys. Love advice, message ng person mo sa'yo. Sa 2026, you're so special, di ba? Pinapahalagahan, minamahal, iniingatan ka ng partner mo. Emotional intimacy. I am afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. So, yan. Nakikita ko yung pagiging attached ng person mo sa'yo. Kahit anong mangyari, ang nakikita ko dyan, paninindigan ka nito. Mahal ka nito kahit nagagalit yan. Kahit di kayo nagkakasundo minsan. Nandun yung malalim na pagmamahal. And I think ganun din sa'yo, no? Tignan natin. Meron tayong unknown territory. You're exactly where you need to be. Ayan. Unknown territory. So, ang sinasabi dyan, guys, siguro nagwa-wonder pa rin kayo kung talaga bang tama na ba itong direksyon na tinatahak mo. Sa taong 2026, guys, ang dami mong doubt. And kahit sa relasyon mo, mapapaisip ka kung tama na ba itong hakbang na gagawin mo. Sure ka na ba talaga dito? Ang dami mong pagwa-wonder or pag-aalinlangan. May mga hesitation. Hindi naman totally hesitation. Ang mas na malinaw na nakikita ko dyan, guys, parang napapaisip ka lang kung ito na ba talaga yung kapalaran mo, ito na ba talaga yung in-adjust sa inyong universe. Ganon. So guys, ito lang po inyong reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.